Samantala, pakikilahok ng PNP and CRPO sa earthquake contingency plans and drills at ang performance-based bonus para sa hanay ng kapulisan ating pag-uusapan kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Major Asilo, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Ma'am Weng and Sir Joey, at sa ating mga taga-subaybay, magandang tanghali. Mamunahin po natin ng earthquake. Bilang tugon sa kamakailang lindol sa ilang probinsya, ano po yung magiging partisipasyon ng NCRPO sa isinasagawang National Review ng Earthquake Contingency Plans? Ang NCRPO po ay kasama sa interagency working groups upang i-assess ang kasalukuyang plano. Kami po ay nagbibigay ng mga rekomendasyon batay po sa karanasan ng Metro Manila at sinisiguro po natin na ang Metro Manila protocols ay naka-align sa mga best practices. Gaya po ng sinasabi natin, hindi lamang po ito responsibilidad ng PNP kundi buong gobyerno, ganun din po ng bawat mamamayan. Major, sa ngayon po, ano po yung pangunahing aspeto ng kasalukuyang contingency plan ng NCRPO ang nire-review ninyo, lalo't karamihan po sa mga gusali at infrastruktura ay nasa National Capital Region? Sa ngayon po, meron po kaming ilang focus area, gaya po yung ating command at control setup para po mabilis nating ma-activate ang ating Regional Disaster Operations Center. Pangalawa po, yung ating interoperability upang tiyak po nating makakausap agad at makakapag-coordinate po agad tayo ang ating mga police units sa ating mga local government units, sa Bureau of Fire Protection, sa MMDA at DRRM councils. Pangatlo po yung prepositioning ng rescue teams, equipment at communication systems. Pang-apat po is yung ating traffic and evacuation routes. Alin po yung mga pwedeng daanan kapag may lindol, paano po maiiwasan ang mga sasakyan, at saka po yung mga panibagong traffic na gagawin kung saan po sila dapat pumunta. Siyempre po yung ating public information system, dapat po mabilis at malinaw ang mga abiso at instructions natin sa publiko. Gayon na rin po yung pagsasabi natin or pag-identify natin sa mga designated safe zones, evacuation at command centers po dito sa NCR. So ma'am, paano po ninyo pinatitibay ang inyong koordinasyon sa mga lokal na DRRMCs para mapalakas ang paghanda sa mga sakuna tulad ng lindol? Meron po tayong regular joint planning at drills kasama po yung ating mga local government units, mga schools, mga hospitals at private sector. Nag-update po din tayo sa ating mga city and barangay contingency plans at pagtatalaga ng police liaison sa local DRRMO para mabilis po yung resource sharing at information flow tuwing drills at real incidents. Ito po ay tinutulak din ngayon ng DND at saka ng ating National DRRMC para po sa whole of government approach ang ating magiging paghahanda. Major, pinalalakas din ng PNP ang disaster response protocols nito. Una, ano po ba ang nagiging role ng pulis kapag merong sakuna gaya ng Bagyo o Lindol? At pwede nyo po bang ilarawan yung mga bagong hakbang o pagbabago na ipapatupad ngayon sa NCRPO sakali pong magkaroon ng sakuna? Mas madalas po ginagawa natin yung mga scenario-based earthquake drills. Hindi lang po yung mga drills sa building. May mga injects na kasama ang tsansa ng aftershocks, collapse, at saka yung mga trapped persons natin, yung mga injured persons po natin. Nag-update din po tayo ng ating rapid damage assessment playbooks para may standard format po tayo na pwede nating sundin or gawin sa paglutas ng mga pinsala. May mga bagong procedures po tayo gaya ng para sa communication redundancy. Halimbawa po yung ating mga backup radio, yung satellite phones at ang ating mga mobile command posts na maaaring i-deploy po sa field. So ma'am, ilan na po yung unit ng NCRPO ang sumasailalim sa regular na earthquake drills at paano po ninyo tinitiyak na handa ang bawat kapulisan ng NCRPO sa actual na operation ng search, rescue, and relief? Lahat po ng district, yung ating 5 police district dito sa NCRPO, maging po yung ating mga precinct units, ay kasama sa mandatory earthquake drills natin, lalo po sa kanilang mga trainings na ginagawa. Hindi lamang po minsan ito po ay inuulit natin taon-taon. Sumasali po tayo dito sa ating National Simultaneous Earthquake Drill. Nakikipag-coordinate po tayo
sa ating mga counterparts sa local at sinasamahan po natin ng after action evaluation. Kumbaga po, chine-check po ng ating mga counterparts kung ano yung mga naging pagkukulang natin, paano pa natin i-improve yung mga ginawa natin dito sa mga drills na to. Para po matiyak na ready ang bawat pulis, meron po tayong skills refresher. Kasama po yung mga first aid, basic rescue, traffic diversion, maging po yung crowd control natin. Meron din po tayong ginagawang competency checks para sa mga unit para po masigurado na hindi lang po nila alam by book o by the book yung ano nila, yung kanilang mga gagawin kung magkakaroon man ng mga sakuna, kundi kaya rin po nila talaga itong isagawa or yung actual po is magagawa po talaga namin. Ayan, ma'am, nabanggit nyo po yung crowd control. Siyempre, pagkatapos po ng isang malakas na lindol, nagpapanik po yung mga tao. So, maliban po doon sa crowd control, ano po yung mga pwede pang gawin o isinasagawa ng NCRPO para mapanatili po yung kaayusan at seguridad pagkatapos po ng malakas na lindol? Sa oras na po na matapos naman yung lindol, aktibo po yung NCRPO sa paglalagay ng fixed posts at saka roving patrols sa ating mga evacuation centers sa paligid po ng mga sinira or mga na damage natin mga buildings, ganun din po sa relief operations at saka po dun sa ating mga ma-identify na mga evacuation areas. Tutulungan po natin yung ating mga local government units sa traffic rerouting at maging sa pag-monitor po sa ibang mapanganib na lugar at pagpipigil sa pananamantala o yung pagsasalisi at pagnanakaw sa mga nasirang bahay at sa mga negosyo. Sisiguraduhin po natin na may sapat na presensya ang ating mga kapulisan para po mapanatili ang kapayapaan sa gitna po ng kaguluhan. So ma'am, paano naman po tinitiyak ng NCRPO na may sapat na kagamitan at kakayahan ng mga lokal na istasyon ng pulisya sa region? Lalo na po, di ba, ilan na po ba ang mga station, substation, precinct, tsaka sub-precinct sa buong NCR po? Sa ngayon po, meron po kaming ginagawang inventory at prepositioning ng rescue tools, medical kits, communication gears, at mobility assets sa bawat istasyon. So, from time to time po ginagawa po natin yung ating pag-i-inventory kung kumpleto pa po ba yung mga gagamitin natin sa mga rescue at relief operations natin. Pinapalakas po natin ang kakayahan nila sa pamamagitan ng regular training. Tinitiyak din po natin na ang kanilang mga sasakyan, yung power units at communication devices ay maayos ang kondisyon at may backup para po kahit may malakas na pagyanig, hindi masyadong maapektuhan ang kanilang operability. So from time to time po, ginagawa natin yung pag-check po ng ating communication equipment. Ganun din po yung ating mga iba pang kagamitan para masiguro po na lagi pong handa ang ating mga kapulisan sa pagresponde sa kung ano man pong sakuna. Ma'am, lipat naman po tayo sa ibang usapin. Ano po yung reaksyon ng NCRPO sa pag-aproba ng DBM sa 3.3 billion pesos na performance-based bonus para po sa mga qualified na pulis? Tinuturing po natin itong isang napakagandang balita at isang pagkilala sa dedikasyon at pagsisikap naming mga pulis. Ipinapakita po nito na pinapansin at kinikilala po ng ating gobyerno ang ginagawa po ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na po nitong mga nagdaang mga pagrarally. Sa NCRPO po, tinatrato po namin na ito na isang insentibo at pagbibigay pagkilala o sa amin at ito po ay tinuturing namin na isang inspirasyon para lalo pa po namin pagsumikapan at maging responsable pa po kami sa aming mga tungkulin. So ma'am, ilan po ba eksakto sa ngayon ang miyembro ng NCRPO yung posibleng makakatanggap nito? Sa ngayon po, wala pa po tayong official na breakdown mula sa DBM na pwede po namin maipublish sa public. Ang pambansang datos po ay nagsasabi na meron 224,000 na miyembro ng PNP ang makakatanggap ng PBB. Pero po dito sa atin sa NCRPO, lahat po ng unit na nakapasa sa mga requirements ay eligible at ito po yung inaantabayan na naming listahan mula po sa PNP at saka po sa DBM. Ano po ba yung magiging batayan o batayan para maging qualified sa pagkuha ng performance-based bonus na ito, Major? Para po ma-qualify, dapat po ang unit ay qualified ayon po sa AO25. Dapat po merong rating na very satisfactory o katumbas po sa kanilang performance evaluation. Walang major administrative or criminal issues at tinutupad po yung required service period. Ito po yung mga minimum criteria na inilatag ng DBM, ganun din po ng PNP guidelines.
So ma'am, paano po nakatutulong itong performance bonus na ito sa pagpapataas ng moral at motibasyon ng mga tauhan ng PNP, particular na po sa NCRPO sa inyong serbisyo sa publiko? Malaki po ang epekto nito sa moral ng ating mga kapulisan kasi ito po ay nagbibigay ng konkretong pagkilala lalo na po kung naghihirap sa frontline work. Nakakatulong po ito upang mataguyod yung culture ng accountability at mataas na performance dahil alam po ng bawat tauhan na may gantimpala sa mahusay na trabaho. So ito pong pag-grant sa amin ng TBB, yung napabalita po natin na TBB na 2023 although 2025 na po, is napakaganda pong balita para sa amin at ito po ay talaga nakakapagpahay moral, lalo po dun sa aking mga kasamahan na nandun po sa baba or sila po talaga yan nasa frontline at sumasabak po sa pagrally at sa kung ano pa mga police work po dito sa atin sa mga stations. Bilang panghuli na lamang po, Major, paalala at mensahe na lang sa ating mga kababayan sa mga paghahandang ginagawa po ng NCRPO kaugnay po sa posibilidad po o yung mga future po na lindol alinsunod na rin po sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang CRPO po, araw-araw po kaming handa para sa serbisyo at proteksyon, pero ang tunay na lakas po natin sa sakuna ay hindi lang sa kapulisan. Ito po ay nasa inyong kamay. Nasa ating lahat ang lakas natin sa mga sakuna. At alamin po natin ang ligtas na lugar sa inyong mga tahanan, ihanda po ang inyong emergency kits at makialam po sa mga community drill. Sama-sama po tayo maging matatag sa anumang delubyo. Tandaan po natin na ang PNP po, ang NCRPO po ay lagi nandito para sa inyo po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO.